serbisyo, trabaho, negosyo. Mga swak na negosyo, ibida mo rito. Swakto ng DZBB Super Serbisyo. Swakto! 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 Ang mga dating barista na nawalan ng trabaho nagtayo ng sariling negosyo. Ang grupo ni Megs Franco, ang negosyo ay talaga namang swaktong-swakto. Paano nga ba nagsimula ang kanilang Hara Coco Cafe na pet-friendly din? Pakinggan nga natin ang kanilang swaktong negosyo dito sa swakto ng DZBB Super Serbisyo. Franco, good morning! Magandang umaga po. Maraming salamat sa pagtanggap ng aming panyaya para ibahagi ang inyong napaka-friendly negosyo. Nabanggit mo, Megs, dati kayong barista, tama? Yes po, bali, we're a group of 4 po. Okay. Then, eventually, galing kami sa mga iba-ibang store. Oo. Like, commercial na coffee shop. Oh. Pero Then, magkakabarkada kayo. Bali, magkakaibigan po. Tapos may nakilala kaming isang negosyante. Then after no, nagbuo kami ng isang team. Naisip namin na bakit hindi natin gamitin yung mga skills natin sa pagbabarista para makatulong tayo sa iba. Tapos yun, nag-start lang kami last 2 months ago. Then ito, meron naman kahit pa paano may mga nakakapag-schedule na sa amin ng mga training before. Tapos yung cafe din, yun lumakas din after nung mag-renovate. Pati yung grooming sa kabila. Yun. Sabi mo 2 months yung pagtitrain. Mami, nagtitraining din kasi sila eh. Yung para kay Ma'am Emily. Nagtitraining talaga. sila. Pero yung cafe ninyo, ilang buwan na, ilang taon na? Yung cafe, nag-start siya noong February. dito na. Pinlano namin siya ng almost 1 year namin siyang pinlan. Mm-mm. Then after namin na-execute namin siya netong after na ng New Year. January to February nag-start kami. Tapos paano lang unti-unti lang, hindi pa namin siya nabuksan ng isang buo. Then eto nung mga March na, yan. Nagtulong-tulong kami para mas lalo namin mapaganda at mas lalong makilala yung coffee shop. Si Hara Coco. Ikwento mo nga sa amin kasi 'di ba sabi mo may grooming sa kabila ba? Yes, Paano nag-conceptualize na dahil may grooming na yung sa mong barkada, bakit kape naman yung inano nyo, itinayo nyo? Bali, yung grooming kasi before pandemic pa siya, isang buo tong area na to, puro grooming lang siya, tapos mga pet supplies. Then after, yung anak nung partner namin dito, nag-request siya na sabi niya na, Dad, bakit hindi tayo maglagay ng dream na coffee shop, yung dream nating coffee shop. Tapos, parang pag may mga nagpapagroom, may mga nagsiserve, nagpapaserve. May paghihintayan. Oo, ma'am. Yun. Correct. Tapos, ang ginawa, ma'am, inupahan yung kabilang side, tapos binuksan lang yung parang kapintuan, nag-renovate. Yun, ma'am, yung mga nagpapagroom, nagpapaservice, dito na sila nagko-coffee, minsan dito na rin sila kumakain, ma'am. Oo. Pwede din dyan. Kung halimbawa naman, yung isang tao ang intention talaga sa coffee shop mo, tapos nakita nyo, may grooming pala dito. Meron din pala siyang aso. O kaya pusa, dito ko na lang din dadalhin. di ba? Oo. Tapos sa naman, ma'am, sa pagtitrain naman po, bali po siya, ma'am, hinati namin yung grupo na yung isa doon, yung dalawa doon, yung dalawa dito, para ma-balance namin yung trabaho. So yung pagtitrain ninyo, hindi lang sa pagiging barista, kundi sa pag-groom din ng mga pets? Hindi po. Yung training namin as for now is for barista lang. Then para magbukas ng mga business na coffee shop, yun ang tina-target namin, makatulong kami dun sa mga tao na gusto magbukas ng coffee shop, kahit yung mga maliliit lang. So nag-offer kami ng mga training, then after nag-offer din kami ng mga franchising na mga maliliit na coffee shop, kahit sa mga bahay lang. Pero yung pangalan ng negosyo mo, Hara Coco Cafe. Hara Coco Cafe po. Anong ibig sabihin ng Hara? Si
Si Hara po, pangalan siya nung dog nung partner ko. Dog kasi sila sa bahay, si Hara saka si Coco. Yun yung mga first dog nila. Kaya Hara Hara Coco Coco Cafe. Bali sila, mahilig sila talaga sa mga pet. Pero dyan sa shop ninyo, sa cafe ninyo, Megs, may mga 4 dogs talaga at saka cats na playgrounds? Yes po, meron naman po. Tapos meron din kami rito mga for sale na shorter British cat. Meron din kami mga for sale dito. Malaki yung shop actually. Tapos kalahati niya is grooming, tapos kalahati niya yung mga pet supplies. Tapos yung isang kabila naman, ito na yung buo na cafe. Sa ganyang setup, Megs, magkano yung initial na inilabas mo para kayo ng mga partner mo ay makapag-put up ng ganyang kagandang negosyo? Siguro pumapalo siguro ng mga 500K, gano'n. Lahat-lahat na. Oo, yung renovation, tapos yung mga Supply, gamit. machine. Yan. Usually, machine, umaabot siya ng sa 200. Nakita ko nga hindi yung Machine class A. talaga Usually, ang kadalasan, 'di ba, Megs, yung mahal talaga sa pagtatayo ng negosyo na coffee shop, gamit. Yung Yes coffee. po, ma'am. Kasi hindi siya nabibili, ma'am, na katulad na parang pupunta ka ng Divisoria, nandun na lahat ng Oo, correct. Kailangan talaga, ma'am, connection sa mga supplier Oo. Nakita ko nga kasi hindi putyo-putyo yung yung espresso machine mo. Parang double pa We ata. we have 2 machines po. Different machines. Anong beans mo? Hinalam. Beans po, marami tayong beans. Yan, marami kaming beans. May mga premium po kami, may mga local, may mga commercial, yan. Usually sa mga coffee shop po, ang ginagamit na beans is yung mga commercial lang. Para sa cost, medyo mababa lang. Correct. But we have premium beans para dun sa mga specialty namin binubrew, like mga siphon, B60, pour over, yan, coffee press. Nag-o-offer din kami ng Mga kape ni Mega yan. Yan yung mga mamahalin. Di ba? Pero kasi naman, mamahalin din ang lasa. Yes po, crafted kasi talaga siya, ma'am. Ang galing ko, nakikita ko, Toots. Parang ang sarap gumawa ng drinks. Nakikita ko sa Facebook. Mag-enroll tayo sa kanya. Pwede po kayo pumunta, dalaw po kayo minsan dito sa store. Tapos, nung na-put up nyo na yung coffee shop ninyo, bakit naman in-open nyo yung pa-seminar ninyo? Anong naisip nyo, Megs? Yun nga po, kasi kami, before po galing ako ng Stangsto, operation head ako doon. Tapos, nagtitraining ako doon. So, halos every month may nagtitraining ako doon, may pumapasok, may gano'n. Tapos, pinasahod lang is ganito, ganyan lang naglalaro. So, sabi ko bakit hindi ko ilagay yung knowledge ko, yung sarili ko sa mas maganda na kahit paano may mga siguro may mga willing naman na mag-train. Pero siguro baka yun nga, tatanong ko sa iyo, Megs, kasi baka may interesado mag-train sa iyo. So ibig sabihin may bayad 'yan, di ba? Yung sa training. So may bayad po yun mga kapuso, hindi libre yun Hindi test na Baka yan. pumunta kayo doon, hindi test na yan. Sa test na lang po libre. Ito privado si Megs. Baka mamaya sabihin nyo, narinig po namin kasi may training kayo. Ay hindi po libre yan. So kumaga makikipag-coordinate na lang kayo kay Meg kung magkano man yung kanyang talent fee. Ma'am, you can visit our page naman po. Punta lang sila sa page ni Hara Coco or ni Espresso Manila. Tapos mag-DM lang sila dun sa page. Ano yun? One-on-one training naman po agad. One-on-one training ang ginagawa mo? Yes po. Nagwa-one-on-one training po kami. Bali, Barista 101 po siya ang tinuturo namin. Included na po yung food sa buong maghapon. Total of 8 hours po yung training. Then, may module na. Barista 101 po. Introduction sa beans. Introduction sa machine. Tapos, proper steaming routine and basic latte art po yung tinuturo natin doon. Yun yung nakikita mo sa mami, sa ibabaw. Galing, di ba? Tapos nakita ko may mga pastries din kayo, para ang sarap yung mga waffle puff ninyo.
Sorry pa. Ikaw marunong din ikaw mag-bake o gumawa ng mga ganyan talaga nung nandun ka sa kilalang shop? Ano yung partner ko ang nagbe-bake ng mga pastries namin pagka, example, may order eh. So, hindi siya yung available mismo sa shop ninyo kung may order lang? Parang ganun po yung nangyari. Kasi wala na kaming space pa para sa baking. Pero soon kasi, tinatry na. Parang may kinukuhanan kayo, parang ganun, consignment ba tawag doon? May, Parang ganun, ma'am. Ha? Hello? Oo. Hello po. Parang ganon, Megs, yung mga Yes, pastries. parang ganun po. Consignment. Halimbawa, Toots, ikaw, may bakery ka. Sina Megs, yung Sila coffee shop magdadala. nila. Oo, Pwede po ba may kami time po, mag-ano ganun, sa pag hindi inyo? na kaya. Consignment po. Di ba pag consignment, yung pagka pagka naubos, saka magbabayad? Ganun ba yun? Hindi ko alam pa eh. Pwede rin kasi, ma'am, sa supplier, ma'am, example, kukuha tayo. Oh. May time na 100 na lang, ma'am, tapos binabayaran na lang din namin. Kumbaga parang bibili na lang, pero siguro mas mababang presyo ibibigay sa'yo. Opo. Yes. Pero ma'am, meron kami rito mga waffle, yan. Dito lang sa amin mismo yan, ma'am. May Yun. Kasi madadali lang naman ng mga waffles. Kasi ang medyo mahirap yung baking side lalo na mga gamit na naman yan. Medyo mahirap lang, ma'am, dito sa namin is yung mga cake talaga. Hindi namin kaya pa mag-supply ng mas maraming cake. Tapos nakita ko may mga foods din kayo. May mga pasta. Oo, meron din pa kaming croffles, pasta. Ang bestseller namin sa pasta, Chicken Alfredo po, yan. Mabenta siya sa amin. Tapos sa croffles naman po, si Biscoff Croffles. Then sa drink naman po, mas mabenta sa amin ngayon si Biscoff Latte. Yan yung uso ngayon, Mami, Biscoff. Anong pinagkaiba ng Biscoff sa ordinaryong cafe latte? Biscoff namin, Megs. ma'am, mas ginawa namin siyang mas creamy, mas thick ang gatas. Then mas more on flavor, ma'am, di namin siya tinipid. Pero sa value yung lang, ma'am, kayang-kaya ng presyo, ma'am. Biscoff. Pumapalo lang siya ng 150 Latte. pataas ang isang drink namin. Mura na. Yun nga. Kaya dudumugin ka nga, Migs. Kasi, di ba? Yes, ma'am. Meron nga din ako nakita. Sabi ko, basta't mapantayan mo lang ang lasa at matapatan mo yung presentation at mas mababa presyo mo, go ka na eh. Pupuntahan Di ba, ka. no, Migs? Yes po, yes, ma'am. Kasi kami naman, ma'am, dito, nagtulong-tulong kami lahat, kaming apat na pa-enhance pa namin yung lasa ng mga pagkain at yung drinks. Since galing nga kami na may mga coffee master na rin naman ako kasama, ma'am. May mga magagaling na rin naman sila. Kumbaga, nagtulong-tulong kami, ma'am, hanggang sa ito, ma'am, na nakuha namin kahit pa paano. Oo. At trending na rin kayo. Ito naman, di ba nauso kayo yung mga review ng mga vloggers ng mga food? Naranasan nyo na ba makatanggap din ng mga negative comments? At paano nyo ito inandel? Negative comments sa ngayon sa mga Facebook or sa mga online, wala eh. More on suggestion ang meron sa amin kung paano pa namin mas kailangan papagandahin. Sa complaint talagang wala talaga. Ibig sabihin maganda yung serbisyo, ganon. Yes po. So open na rin po ba kayo for franchise, Yes Megs? po. Open po kami for franchising. Mag-ano lang sila, ma'am, email or DM lang kayo dun sa page namin sa Espresso Manila or sa Haracoco Cafe. Masasabi nyo ba kayong apat na magkakaibigan na fulfill nyo na yung dream ninyo kumpara ng mga panahon na kayo ay empleyado pa lang sa mga sikat na coffee shop sa Pilipinas? Oo, kasi before na pag-uusapan lang namin pag nag-ekwento kami, nag-meeting kami. Nag-uusap lang kami na bakit hindi nga tayo magtayo ng coffee shop. Kasi may mga kaibigan namin nagtatanong, bakit ang tagal niyo na dyan sa industry nyo? Bakit hindi pa kayo magtayo ng sarili nyo? So naisip namin na, bakit di natin pagsama-sama yung mga knowledge natin, yung mga experience natin, para, makuha natin yung gusto natin mangyari. Yun yung magandang kaibigan, Mami, at saka barkada. Yung maghanap ka ng kaibigan mo na hindi chismis yung pag-uusapan.
Maghanap ka ng mga kaibigan Na na negosyo. makakatulong sa growth yes. ninyo at pag-usapan nyo kung paano kayo yayaman. Oo, hindi yung pagchismes ninyo ibang tao. Totoo, di ba? Ganyan mga nanay tatay, pag-aralan yung yung mga anak ninyo, sabihin nyo, gayahin nyo to. Pumili ka na kaibigan, ha? Baka yung kaibigan mo, turuan ka lang makichismis na makichismis. At literal na yung kanilang pangarap, hindi drawing, di ba? Di ba? Ah. Galing. Hindi, sa pagkakaibigan, mas maganda nga yun yung, kayo yung magiging lakas ng bawat Totoo. isa. Di ba, Toots? Hindi yung maghihilahan kayo. Ayun ang pangit. Hindi kayo magkakaibigan pag gano'n, maghilaan kayo. Kaya kaibigan kasi, through thick and thin, ika nga, sila at kayo pa rin yung shoulder to lean on ninyo. Yes. Sa ilang buwan na existing na yung Hara Coco Cafe, Megs, ano na yung mga problema na encounter ninyo at paano nyo ito na-overcome? Yun, yung pinaka-problema namin minsan, pag parang may time talaga na nasisiro, gano'n. Oo. May time naman, ma'am, na malakas, may time na wala, gano'n. Oo, meron talagang ganun no? Hindi natin masasabi kasi yung panahon kung paano natin, araw-araw kasi struggle araw-araw may Totoo. problema parating. So, kailangan lang siguro kailangan lang mag-positive palagi. Huwag Oo. natin ipin lagi yung mga down na times na nasi-zero tayo palagi, gano'n. Yun lang, kailangan lang i-motivate namin yung sarili namin isa-isa para mas maging mabuhay pa tong cafe ng mas mahabang Oo panahon. naman. Totoo. So kung ikaw ang tatanungin, ano yung pwede mong maipayo dun sa mga kapuso natin na nais magnegosyo? Hindi lang nung katulad mo na coffee shop yung talagang gusto nila magkaroon din ng sarili nilang negosyo. So ano yung maaari mong maipayo para sa kanila? Ano lang, i-execute lang nila yung mga plano nila. Tapos, yung ano yung pangarap nila, wag sila magstay doon sa mga comfort nila. Kumbaga lang pasampan nila kung ano pa yung mas gusto nilang gawin. Ituloy-tuloy lang nila. Kumbaga, kasi kung empleyado ka ngayon, hindi mo masasabi kung sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon, kung ano mangyayari. So, siyempre, hindi naman tayo pwede magstay lang basta-basta dito. Tumatandaan na rin naman na tuloy lang nila yung pangarap nila kung ano yung gusto nilang mangyari. Sama lang magdasal lang sila palagi na makuha nila lagi yung mga gusto nila. Dream big lang. Kumbaga. Correct. Dream big, stay focused, ika nga. At sabi mo rin, huwag mawalan ng pag-asa. Gawin natin realidad yung mga dreams natin. Anyway, imbitahan mo yung ating mga kapuso, yung mga interesado na mag-training din, at paano nila pupuntahan yung shop nyo na lumalabas na rin sa feed nila ngayon. Go ahead, Megs. Okay. Mga kapuso, ini-invite ko po kayo na magpunta sa aming page sa Espresso Manila FB, tapos Hara Coco Cafe sa FB din. Mag-DM lang kayo pag gusto niyo ng franchising, training, makakatulong kami sa inyo. Then, ang address namin is Harbor Building, Mandaluyong, Bonnie Avenue. Tapos pwede rin kayong kumontak sa amin sa 0945-690-8840. Hanapin niyo lang po ako, Megs Franco. Sa may silo yan, di ba? Yung sa circle, tama? Yes po, malapit po kami sa Circle. Pagligo lang po. Bonnie Avenue. Madali lang puntahan pala. Oo. Opo. Anyway, good luck sa inyong magkakaibigan. Naway bumongga Thank you po. pa lalong yung negosyo, Megs. Salamat po.